Kumusta mga sangkay? Ito na naman ang inyong panaderong waray. Nagsisipag-sipagan na naman. So kailangan natin kumayod dahil araw-araw meron tayong mga pangangailangan. Kaya hindi pwedeng hindi tayo kikilos sa mga katulad ko na halos sapat lang yung kinikita sa isang araw ay napakahalaga po bawat araw na dumadaan sa atin. Ito nga pala yung aking daily routine. So bali araw-araw akong gumagawa ng tinapay. Saka lang nagpapahinga kung sakaling nakakaramdam na ng sobrang pagod. Mabuti na lang at sarili ko itong maliit na bakery. Kaya kahit anong oras, anong araw man na gustuin ko magpahinga ay pwede ako makapagpahinga. Minsan isipin din natin yung ating sarili, huwag lang puro kita o sweldo yung ating iniisip dahil paano pa tayo kikilos ng maayos, paano pa tayo makakapaghanap buhay kung meron tayong nararamdaman o iniinda na hindi maganda sa ating katawan. At dito na nga mga sangkay yung aking masa. Pagkatapos kong may cut, ay isa-isa ko na pong nilalagyan ng palaman para na po mapaalsa natin at mapalaki itong ating tinapay. Ito nga palang ginagawa ko, 4 na kilong harina po ang ginamit ko dyan. Kaya kung kayo ay magmamasa ng 4 na kilo ay ganyan po karami ang kalalabasan ng ating masa. Sa mga nagtatanong nga pala kung meron daw akong helper, wala po akong helper mga sangkay. Dahil hindi pa naman po ganun karami yung aking gawa. Naisipan kong saka na lang ako kukuha ng helper kung sakaling agi ng kapos yung aking mga ginagawang tinapay. Sa pagkuwari kasi ng ating mga kasama or katuwang sa ating trabaho, ay kailangan po nating pag-isipan ng maayos kung kaya na ba natin pasahod. Madaling salita ay nakadepende po yan sa kita ng ating negosyo. Kaya lagi kong sinasabi, kung sakaling kayo ay magbubukas ng bakery or kahit na anong negosyo ay pag-isipan nyo muna ng mabuti, pag-aralan ng maayos, lalong-lalo na kung first time pa lang natin magne-negosyo. Maliit man yan o malaking bakery. At mapunta naman tayo dito sa aking ginagawa. Kung mapapansin nyo mga sangkay is isang masa lamang yung aking ginawa dito. Pero marami na pong klaseng tinapay ang nagawa ko. Ito po yung masa na kung tawagin is multipurpose dough. Diyan ko po kinukuha yung mga tinapay na kagaya ng semada, pandikoko Spanish, at marami pang iba yung makikita nyo may mga palaman ng mga tinapay. At payo ko na rin sa mga may balak magbukas ng kahit na maliit na bakery, ay mas maganda po na meron kayong kaalaman sa paggawa ng tinapay. Kahit hindi ganun karami mga sangkay, basta't meron kayong alam sa paggawa ng kahit mga ilang perasong klaseng tinapay. Dahil unang-una kung sakaling kayo ay kukuha ng panadero, yung permanenteng gagawa ng inyong tinapay or pang negosyong tinapay, ay hindi natin alam kung hanggang kailan lang tatagal yung ating panadero. Meron kasing mga panadero na minsan biglaan kong mag-isip, biglaan na alis. Na bigla ka na lang mababahala dahil wala nang gagawa ng iyong tinapay. So yun, kung ikaw ay may alam gumawa ng tinapay ay mapupunan mo yung pagkawala ng inyong panadero. Habang naghahanap ka ng kapalit or wala pang kapalit ay pwede kang makagawa dahil nga meron kang kaalaman sa paggawa ng kahit ng mga ilang klase ng tinapay. Kahit papano ay tumatakbo pa rin ang iyong negosyo dahil nga kaya mo naman gumawa ng panegosyong tinapay. Nangyayari po yan sa mga bakery na hindi ganun karami yung branch, yung mga isang bakery lang meron. Kasi wala silang mahuhugot na ibang kapalit. Kumpara sa pag marami kang branch, may ibang tao doon na pwede kang mahugot. Ito pag solo lang talaga yung bakery mo, isa lang. So wala, pag umalis yung panadero mo, wala ka kagad mo kukuha na panadero. Para sa mga recipe ng aking tinapay mga sangkay, ispasyalan nyo lang aking page sa may video. Meron na po tayo naka-upload ng mga recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. At pasyalan nyo na rin yung aking YouTube channel, Marcel TV din po, dahil marami na naka-upload na recipe about baking. Thank you for watching. See you on my next video.